Way easement explained. Are you a landowner or real estate developer who is curious about the legal rights and responsibilities that come with owning land? Then join us for our special broadcast with attorney Raymond Batu. Attorney Raymond is an expert in real estate law with over 56,000 subscribers on his YouTube channel. He will guide you through the complex topic of right-of-way easements, explaining what they are, how they are created, and the rights and responsibilities of both the landowner and the easement holder. He will also cover some common examples of right-of-way easements, the concept of dominant estate and servient estate, and how it relates to right-of-way easements. Attorney Raymond will be happy to answer any of your questions live, so don't miss out on this informative and engaging discussion. Get the information and knowledge you need to navigate the legal side of owning land without confusion and stress. Now let's start your treat. Yeah, good morning, real estate, and good evening, everyone. Ito na po yung regular Saturday program na Talakayang Real Estate at Teknolohiya, and I'm Arnel Malabayawas. Kumusta? Okay. Nice to be here. Yeah, partner. Nakakatawa. Balik muli yung ating partner na foreigner na nag-introduce sa ating mga guests. So, meron na naman tayong bagong apps. Okay, so napalik na siya. And it seems mukhang timing na timing to sa ating guest for tonight. No? So, let me greet first. Good morning, afternoon, good evening sa ating regular subscriber, no? Dito sa ating YouTube channel and Facebook account or Facebook Live. So, we are broadcasting via live stream dito sa StreamYard. And of course, we have Facebook Live and YouTube channel. So, yan po yung ating channel. So, broadcast. No? So, this is our 135th broadcast. 135th. So, meaning to say, more than 2.5. Yeah, running 2.5 years na tayo, partner. So, we're in our third year anniversary. Sa awa ng Diyos. Yan naman ay tuloy-tuloy, kahit na despite of some difficulties, every Saturday. Mahirap po kasi itong ganito, yung live show. Ano po, ladies and gentlemen, hindi siya basta-basta nagagawa ng maayos minsan. At fortunately, umabot ako tayo sa 35th broadcast dito sa ating pagpatuloy na paglilingkod sa ating mga subscribers, kababayan natin, and of course, doon sa industry na kung saan kami ay kasali. Yan. So, partner, last week, ang napag-usapan natin, maganda ding maganda ding topic last week. Although you attended last week yung sa ACRB na induction, no? Feature natin yun yung sa ACRB. And ang naging discussion natin last week, yung limang trends sa digital marketing for 2023. So, andun pa rin po. At least we have to understand na isa sa mga pinaka-importanting trend is yung yung sa mobile, use of mobile, araw-araw, din tumadami na talaga sa mobile. Kaya we advise our viewers na whatever materials or whatever selling strategy that they should have, dapat mobile ready na yung kanilang material or yung website nila, naka-configure or yung mga videos naka-configure yun na pwedeng makita sa isang mobile device. And maliban dyan, ang reason kasi, partner, yung kumbagang reason kasi noon is that majority of us is handling or ginagamit natin is mobile phone. Wherever we go. So, ibig sabihin, hindi mo laging dala ang laptop mo, hindi mo laging dala yung tablet mo, but your mobile phone, lagi mo siyang dala. So, that is the reason why tama na kumbaga, all our campaigns or mga ginagawa nating digital tools is, naka-program or dapat naka-design na kasya dito sa ating mobile phone. And also, syempre, na-mention din natin yung patuloy pa rin na
pagtangkilik ng ating mga market doon sa mga virtual tours and ganyan, augmented reality, artificial intelligence at even chatbot na mention natin. So, kung hindi pa po ninyo napapanood, balikan niyo po yung episode na yun last week. Yan. So, yan. So, today... And in fact, yung intro natin, diba, yung partner, yung intro natin was, we used the AI, no? Yung AI tama instead na kami yung magsasalita, tinutulungan na tayo ng AI, saka foreign sounding pa tayo. Di ba kung makikita niyo yung ating intro, meron kaming ipinasok na script and then the artificial intelligence program, ang ginagawa niya, siya na nag-fill in ng mga background videos. Tapos, katulad ng mga dinagdag na lang namin, pwede kaming mag-add ng halimbawa. Pero yung mga ibang videos yan, kung i-research nyo pa po yan, napakahirap. Magda-download ka pa. No? Pero ito, gandahan po nito, yung feature na yon, yung meron yung feature na yon, bibigay mo yung script, ang gagawin ng program, hanapin niya yung parang corresponding na pictures or background na pwede niyang ilagay. And then even yung sinasabi ni Master William, yung voice over niya, pwede natin piliin, hindi lang babae, hindi lang lalaki, kahit actually pwede pa ngang pwede pa ngang other language. So yun yung mga special tools na ginagamit po natin na pwede nating i-apply sa ating pagma-market on a digitally. Okay. Sige partner, excited na ako doon sa ating guest for tonight. No? So let me introduce it, no? Pero short lang kasi ayaw nitong partner natin na ating guest na pahabain, no? So I'll introduce in concise lang. So our guest for tonight is also a content creator katulad natin, partner, no? Yes. Meron din siyang meron siyang YouTube channel. It's called The Lecture Room of Attorney Ray Stone. Actually nakalagay pa. Pero he's to be called Attorney Ray Stone, but his name is Raymond Pato. No? He has a YouTube, Facebook, and Twitter account. And his affiliation is he was also a past president of Davao Board of Realtors Foundation, which this morning I have a lecture with them doon sa kanilang board. Okay, so in 2018 and 2019, gano'n naman sa mga boards natin, you only serve for 1 year. No? And then board directors of the Integrated Bar of the Philippines, because his profession is a lawyer. No? In 2019 and 2020, a past executive vice president for Chamber of Real Estate and Builders Association, or PREBA. His work is a partner, yung kanyang partner of Bato and Partners Law Firm and president of Bato Realty Professional Affiliation. So he's a broker by profession and a lawyer by profession. Yung sinasabi nga natin, partner, no, na when you talk about real estate, always find a lawyer that's also a real estate practitioner para sigurado ka. Okay, so let us all welcome. Let me help welcome our guest for tonight, Attorney Ray Batu, or otherwise known as Ray Stone. Hello. Yeah, good evening, Attorney. Good morning, good evening. Welcome to the show. Salamat po for this opportunity na ma-invite po ako dito sa Talakayang Real Estate at Teknolohiya. Itong treat po. Maraming salamat po. No? Maraming salamat po. Our program. Yes po, maraming salamat. Kumusta po Sir William, Sir Arnel? Okay naman. I just came from this morning. I have a lecture in your board sa Davao Board Foundation kasi madalas naman na naiimbitahan ako, especially nung the time si Joyce na ang nag-handle. Yes po. Joyce Reyes. So I was welcomed by your incumbent president, si Miss Leia Walker. No? So sabi ko nga parang naligaw yata ako. Mukhang mali yung napasukan mong room, no? Kasi mga foreign soundings yung family name. Si Ma'am Monet. Si Ma'am Monet Cutler, saka si Leia Walker. Naligaw yata ako. Walker, yeah. So, yeah. But anyway, nagpatawa lang ako. Andun din si SBT Bibot kanina. Yes. Welcoming me in the lecture room. Okay, so, alam mo partner, excited ako dito kay Attorney Ray kasi
Fan din ako nito Nanonood ako ng mga discussion niya sa YouTube kasi very relevant doon sa practice natin. No? In fact, one of my client na ang hirap kong paliwanagan, nagkaaway-away kasi yung magkakapatid doon sa property. Sabi ko, ganito, panoorin nyo tong lecture ni Attorney Ray para liwanagan kayo. Kasi kung hindi kayo liwanagan, mauwi kayo sa judicial settlement. Ganun din yung gagawin sa inyo ng judge. Kaya panoorin nyo ako to. Ayun, naliwanagan sila. Thank you po. Sabi ko salamat doon sa YouTube channel ni Attorney Ray. Na? Thank you. Ngayon, partner, medyo maganda uli yung ating discussion for tonight. No? So, Attorney Ray will be explaining to us yung tinatawag natin. Madalas dito na pag-uusapan din yung right of way easement. No? Ano ba ito at paano ba ito nakaka-affect sa mga developers or doon sa mga property owners and buyers na nagkakaroon ng problema pagdating sa right of way. Kasi hindi maiwasan, nagkakaroon ng mga ganyang problema sa mga bilihan, pagbenta, sa pagde-develop. So tonight, pakinggan natin si Attorney Ray to explain to us yung mga provisions or mga batas na napapaloob dito sa right of way easement. Yeah. So, Attorney Ray? Yes, sir. Thank you po. Share your presentation. Yes. Okay. Sir Arnel, nakashare na ako. And yung slide mo ata, sir, ilipat mo na lang sa iba yung nag-appear na. Okay. Move mo na lang yun. Meron kasi tayo yung OBS na ginagamit si partner. Yes, sir. Yes, sir. Naka-OBS daw si attorney. May OBS. Nagta-practice lang ako. Hindi OBS pa tayo. Kaya mag-tutorial kami one time ni attorney para mas maging biyasa. Okay, that's good. That's good. Pa-tutor. Maganda, attorney, kasi marami siyang feature. Then you can maglagay ng several cameras para makukuha yung right angle habang nagbo-broadcast. Pwede palang gano'n, Pwede palang gano'n. Sige. Yung attorney, i-limit ko kasi yung nakashare mo na screen, iba ito po siya Okay, pe-present po ako ng bago kong share ng screen. And I am going to share this one. Okay. And then, nakita na po? Clear na? Ayan, okay na, attorney. Yan, okay po. Okay, yeah. Good evening po and good morning po. Sa real estate kasi, always good morning kami, di ba, Sir William? Okay. We're always, Sir Arnold, it's always a good morning to us, no? So, kaya, good morning po, no? Ang topic po natin is, na request natin ni Sir William to discuss, is ito pong tawag nating easement of right of way, no? Itong easement of right of way, ito po yung isa sa mga sa Google search engine na hinahanap po ng mga kasama natin, mga kababayan natin about sa problem ng right of way. And pabalik-balik po ito na issues wherein parati pong ni-try natin ma-discuss, no? Kasi iba-iba ang senaryo. May right of way na pwede at may right of way na hindi pwede. So, ito pong right of way, basically, no? Kailangan mo lang ng daanan, no? That is the rule on the right of way. Yun ang mga request mo for right of way. And, in fact, kapag meron po tayong right of way, is that ginagamit po natin yung daanan na yan, kung magdaan tayo yung mga sasakyan natin, or pang-hiking, no? Now, sa senaryo dito sa bukid natin, lalo na sa mga agricultural areas po, ang nangyayari is that kapag adjacent yung mga properties, wala namang bakod yan hindi naman nakabakod yan. Usually, magkakaibigan, magkakilala yan sila doon. Daan-daan lang yan, no problem. Daan mo yung sasakyan mo, pasok mo yung mga crops mo, labas mo, pasok. Okay lang yan sa kapitbahay And then, pwede kang magdaan dyan. Mamaya, pwede kang kumuha nga ng malunggay sa tabi, di ba? So, ibig sabihin,
everything appears to be okay as long as walang problema yung magkakapitbahay. But the problem is when ang kapitbahay po is biglang ganito. Isasaran niya ang dinadaanan mo na usual. Kasi sabi niya, I am now exercising my dominion over this property as the owner. Ayaw na kitang padaanin. Ang gulo kasi. Matsaka may nawawala sa amin dito. Nawawalan kami ng prutas. Mga ganun, no? Mga things like that. Small things, mga parang ding neighborhood problems that nangyayari dahil nga sa issue ng may dumadaan. Okay. Now, ang question po niyan is that, can I ask for a right of way? Yan. So, pwede bang dumaan? Pwede ka bang dumaan? Of course, we know for a fact, if it is a private property, especially if it's a titled property, pag dumaan ka dyan, trespassing ka. Lalo na kapag meron pong nakasulat na private property, no unauthorized access, that is a warning that you could not go inside, pwede ka maging makasuhan ng other forms of trespass doon sa property niyan. That is a violation under the revised penal code. Pwede ka makulong niyan, mapailan ka ng criminal case. Okay, so but we will have to explain kung itong right of way. Kasi ang term kasi na ginamit is right of way. Karapatan sa daan. Karapatan sa pagdaan, no? Ano ba yung karapatan na yan? Kasi marami tayong alam pag when it comes to karapatan, we will say Bill of Rights, 1987 Constitution, the right to be secure in the homes, the right to liberty, life, or property, no? Ito bang karapatan mo sa right of way na dumaan sa another property ng iba? Ito ba is demandable right? Always ba ito igagrant sa inyo ng batas or ng korte kung hingin mo? Okay. So yun po ang pag-usapan natin itong si Mr. Right of Way na ito. Okay. So I will give an example. The usual thing na ginagawa po natin sa discussion is to create a story and an example so that kayo po, lahat po tayo, maintindihan natin ng mabuti. So ito po ang scenario. Okay. So if you will notice po, merong dalawang property na for sale, no? And if you'll notice, corner lot yung nasa ibabaw, which is maganda siya dahil corner lot siya, yan, no? And yung isa naman, tabi niya, pero tabing daan pa rin. And on the right side, makita po natin, may plaza, may mall. Nandyan po yung mga parks, may golf course pa, may park and playgrounds and everything, no? So, ibig sabihin, maganda ito siya na area. Now, what happened in this kind of scenario, which actually, this is a true scenario, an actual case that I had, but I was able to settle later on, ito po ang nangyari, no? Tago na lang natin sa pangalan ni S. Nabili po niya itong isang property. Yung corner lot po ang nabili niya. So, ang kanya ang pinakamagandang lugar because corner siya, tapos access niya sa road, at saka malapit ang access niya doon sa plaza. Okay. And ito naman si D, kaibigan niya, matalik niyang kaibigan since, kababata niya since elementary. Kaibigan to sila. Nabili rin ni D yung katabing lupa. Okay. So, si S po nagpatayo ng bahay dito. May wifi signal pa nga. Maganda. And si Mr. D, nagpatayo rin po ng bahay. Okay. And then, ang sabi ni D ngayon is that, wow, ang ganda naman ng location mo, S. Mari ba ako kayang makadaan dyan? Kasi, alam mo, kung tingnan mo, maganda yung plaza Yun ang request niya. Sabi niya, wala namang problema. Ano bang kaibigan tayo kababata tayo. Childhood pa tayo na magkakilala at saka classmate. Okay. O sige, so saan ka ba gusto mong dumaan? Siyempre, yung pinakamalapit po. O dito ako dadaan okay lang ba? Okay, no problem. Sige, gawan kita ng daanan dyan at saka i-open ko rin yan para magkaroon ka ng access. Okay, that is pwede mong gamitin. Lagyan natin ng fence para masaraduhan. Ikaw rin, meron ka ring fence para may privacy ka. So, you could pass by there at any time. Ay, salamat. So, ang relationship nila went well.
for quite a long time, they share food, share sila ng mga pagkain, mga prutas, mga malunggay, etc. No? Because this is a relatively big properties. No? Then one day, ito si D, nagkaroon siya ng problema, kailangan niya ng pera. Ayaw naman niya manghiram kay S. Sabi ni S, pahiramin kita. No, I don't want that. Mabuti pa S, total, best buddy man tayo, sabi niya, is pwede bang ibenta ko na lang itong property na ito. Itong isa pa, para at least mas malapad na ang ano mo, ang frontage mo. Anyway, makakadaan naman ako din dyan at makakadaan naman din ako dyan sa'yo. Diba? Okay lang ba sa'yo? Sabi niya, talaga, ayaw mo manghiram. Sige, bilihin ko na lang yan. So, binili nga na tama naman at fair ang presyo. No? Okay, so, sa ganun, naging property na ni S itong area na ito. Okay, so if you'll notice, parang ano na siya, no? Mahaba ng frontage niya doon sa left side, tapos sa right side, malaki ng area niya. And continue po, dumadaan dyan si D. Hanggang dumating po ang isang araw na biglang may dumating na babae na ito. Pinakilala ni D kay S. Sabi ni D, S, pakilala kita, meron na akong girlfriend and in fact magpapakasal na kami. Ganun ba? Ang hindi alam ni D, bigla si S na broken hearted. Kasi si S is that matagal na pala niyang love ito si D. Parang kinakonsider niyang childhood sweetheart niya. Pero kabaliktaran, because si D, hindi naman niya gusto si S, kundi kaibigan lang talaga ang turing niya. So si S, iba naman, no? Expecting na sila pala ang magkakatuluyan. Parang gano'n, no? So, because of that, the anger of a scorned woman, ay ang ginawa niya pagka kinabukasan, is ito, sinara niya ang daanan na kung saan dumadaan si D, and tinanggal niya yung fence, pagkatapos na nasa loob ng property niya, pati yung, kumbaga, right of way or yung daanan ni D. Tapos, itong area na ito, itong dito banda, kinural niya rin ito. Kinural niya ito by doing this, no? Sabi niya, ano yung kwensya ito? Ito, isasarado ko yun siya. Kasi akin naman yan siya, yung property na yan. Yan, that is what happened, no? So, with that, the next thing that happened is that saan ngayon dadaan si D? Kasi ang location ng property ni D, ito na lang. Yan na. Wala siya. Kulong po siya. Now, sa ano po natin, sa ating batas po, dahil nga si D is that yung sa left side niya is merong may-ari na rin sa likuran niya, merong may-ari, si S yung may-ari sa harapan at saka sa right side, kulong po siya at ang tawag po sa kanya is dominant estate. Huwag po kalimutan, yun pong nakulong dominant estate. Kasi po yung dominant, siya yung dominante na pwedeng humingi ng tinatawag nating right of way. Magdo-dominate siya. At ito namang si S ay ang tawag ng property niya is servient estate. Nagsiserve po siya sa kagustuhan ng dominant estate. I serve to the pleasure of the dominant estate. And what is that pwedeng i-demand ni dominant estate, itong property ni D, is kaya niyang humingi ng tinatawag nating right of way. Because under the law, pag nakulong siya, it is actually an easement of right of way. Okay. So yun po ang pwede hingin ng isang dominant estate sa servient estate. Okay? At dapat po ibigay po yan ng servient estate. Alright. So, ang easement of right of way is a privilege, no? Granted by law to a person to pass to another's land usually through one particular path lang, no? Isang daanan lang yan, no? It is a privilege. Pribilehiyo yun po. Ang batas po ang nagbigay ng pribilehiyo niyan. Meron po tayong batas niyan. Yung pribilehiyo to pass, no, is given to the dominant estate. Okay? And the land where he passes, yung kay S, is called the servient estate, no? Now, he retains the ownership. Si S retains the ownership of the property
subject to the easement of right-of-way ni Mr. D. Okay. Siya pa rin ang may-ari, pero makadaan lang si D. Yun ang mangyayari dito sa ating senaryo. Alright. Now, ano po ba ang batas na ating basis for giving this right-of-way doon sa dominant estate? Okay. Ang ano po natin, ang batas is Article 649 of the Civil Code of the Philippines, no? Ang sabi po ng batas is that the owner or any person who by virtue of a real right may cultivate or use any immovable which is surrounded by other immovables pertaining to other persons and without adequate outlet to a public highway is entitled to demand a right-of-way through the neighboring estates after payment of the proper indemnity. In short, sa Tagalog po, yung nakulong is pwede po siyang mag-demand ng adequate outlet na malapit sa public highway. Take note, public highway. At saka, ang kanyang right is to demand. Ibig sabihin, ang batas gives him the privilege to demand na bigyan mo ako ng daanan. Okay. Through the neighboring estates after the payment of the proper indemnity. Now, that is, sabi ni, hingi ako ng right of way sa iyo, S. Kasi entitled ako under Article 649. Sabi ni S, no, nada, wag, ayaw ko, subukan mo, at baka pagtatagain kita. Mga ganyang things, di ba, sa mga neighbor. Sige, subukan mo pumasok at makakatikim ka. Siyempre, hindi pwede. You have to pass through the process of getting that right of way. So, ang basic step is that you have to go to the barangay. Kasi magkapitbahay naman kayo sa isang committee and it involves a conflict na pwedeng isettle sa barangay. So, pagdating sa barangay, ayaw pa rin ni S. So, ni-refer ngayon sa lupong tagapamayapa, 3 beses po. 3 hearings sa 3 tagapamayapa, ayaw pa rin ni S. Bakit? Ayaw ko lang. Ayaw ko bigyan kitang right of way. Problema mo na yan. Bakit bigla ka nagbago? Ay, nako, tanga-tanga mo. Isipin mo kung bakit, sabi ni S. Okay, so natapos na yung 3 hearing sa lupong tagapamayapa. Wala pa rin nangyari. So, na-issuehan na ngayon si D ng tinatawag nating Certificate to File Action in Court. Ibig sabihin, pwede na siyang sumampa ng kaso sa korte. Okay, so ayaw mo talaga S. I have no choice but to go to court. I'll hire a lawyer and file a case for a right-of-way complaint against your estate na makadaan ako. Okay, so dumating po siya at nag-file po sa korte si D. Okay, at since it is incapable of pecuniary estimation po under sa rules natin ng civil procedure, is that it will fall under the regional trial court po. It's a higher court, no? Kasi ang MTC, lower court, tapos sunod niyan RTC, sunod niyan Court of Appeals, sunod niyan Supreme Court, the court of last resort. So, regional trial court, higher court po siya, higher than the municipal trial court. Ang basis po ng paghingi ng right of way ni D is yun nga ang sinasabi natin, Article 649 of the Civil Code. Okay, ito ang requisite, sabi ng judge. Okay, nandito ngayon, in the matter of the complaint of Mr. D against S for right of way, civil case number 12345, appearances. So, ito ang gusto mo, Mr. D, no? Mangingi ka ng right of way kay S. Yes, sir. Yes, Your Honor. Okay, let us see kung magpalo tayo sa mga requisites. Okay, number 1 requisite para sa right of way is that yung dominant estate surrounded by other estate. Nakulong ka ba? Yan ang sabi ni judge. Nakulong ba yung estate mo na wala kang madaanan? Puro private property. Yes po, judge. Klaro na po. In fact, ito yung sketch plan. Ito po rin yung makita po ninyo. Talagang wala na po akong madaanan. Alright, sige. Check, ha? So, surrounded ka nga by other estate. Okay, number 2 requisite. Wala ka bang ibang daanan or outlet patungo sa public highway? Judge naman, wala po talaga. Makita nyo, kung dumaan ako dun, binakuran niya ni S dun sa frontage. Doon sa palupunta sa bahay niya, sinara rin at nilagyan pa ng barbed wire. Wala talaga akong daanan. Sa likod, ano rin, private property.
sa left side ko, private property. Alright, so no adequate outlet to a public highway. Sige, pasado. Okay, third requisite. Ito bang pag-isolate sa'yo, yung bang nakulong ka, hindi ba it was not due to the acts or fault of the owner of the estate? Hindi ba kasalanan mo kaya ka kinulong at dahil ikaw ang dominant estate, ikaw man ang nakulong, kasalanan mo ba kaya ka nakulong? Meron ka bang ginawa dyan ng mga gumawa ka ba nagbungkal ka ba dyan ng mga, nagtayo ka ba dyan ng mga building na nakakasira, o meron ka bang ginawa na mining operations yan kaya kinulong ka and everything? Or baka may wala po, judge. Anong ginawa mo? Sabi ng judge, bakit ka kinulong? Sabi mo pinapadaan ka noon. Ewan ko, judge, hindi ko alam. Alam mo, nung pinakilala ko lang yung girlfriend ko sa kanya, pagkabukasan, kinulong na. Ayan. Yun ba is a ground para matawag nating kasalanan? Sabi ni Mr. D. So, kung na-hurt po siya sa akin, ground na po ba yun? Or pwede na po ba niya akong ikulong? At kasalanan ko ba yun sa sabi ng batas? Sabi ng judge, hindi. Ang kasalanan na sinasabi ng batas is that gumawa ka ng mga acts detrimental to doon sa estate ninyo na makadelikado sa inyong mga properties, kaya sinara ka dahil you are doing some illegal activities na makakasira sa ating kapaligiran. Okay, so ibig sabihin, hindi mo kasalanan, check. So, pasok ka sa mga requisites niyan. Ay, salamat, sabi ni D. So, pwede na po ako makain ng right of way? Hindi pa tayo tapos. 3 pa lang na requisites yun eh. Let us proceed. Let's continue with the hearing. Okay. So, ang right of way, ang tanong naman ni Judge, is that yung kiniklaim mo ba na right of way is at the point least prejudicial to the servient estate? Ano ibig sabihin po ng least prejudicial to the servient estate, Judge? Ibig sabihin, yung dadaanan na gusto mo daan, pinakakunti ba na pinsala na magagawa doon sa property ni S na servient estate? Kasi nakakapinsala yung hihingi ka ng right of way. Property niya, private property niya, dadaanan mo. Yun bang hinihingi mo na daan is pinakaunti ba na pagkapinsala sa property ng may-ari ng servient estate? Sabi pa niya, I think hindi naman nakakapinsala, Judge, kasi dati niya akong pinapadaan. Let us see, ha? Okay. Another question. Ito bang distansya mo ng dominant estate, yung lupa mo, doon sa public highway, yun ba ang pinaka malapit ng hinihingi mo? Yung papunta doon ka dumaan sa property ni S, yung malapit doon sa bahay niya? Yes, Judge. In fact, malapit siya sa public highway at malapit pa siya sa plaza. Kaya, ayos masyado yun. Okay. Tingnan natin uli ang topographic situation. Okay, sabi ng Judge, no? Okay, ito yung nangyari, no? Ngayon, ang hinihingi mo is itong daanan na papunta doon sa plaza. Okay. Now, itong daanan papunta doon sa plaza na hinihingi mo, papasaba ito ngayon sa una nating mga katanungan sa iyo. Okay, so simulan natin sa katanungan na the distance from the dominant estate to a public highway may be the shortest. Ang sabi ng judge, hindi yan papasa. Kasi mas malapit naman kung doon ka sa kabila magdaan. Kasi ang distance niya is maiksi. Ito talagang mahaba po ang daanan para mapunta mo ang public highway. And second, ang right of way na hinihigi mo, yung dati mong dinadaanan, is actually mas nakakapinsala sa servient estate kay Miss S, no? Kasi, imagine, ang kakainin mo sa gitna ka padadaan, so hindi yan pwede, hindi yan papasa. Ganun po ba, Judge? Sige po, palitan po natin. Saan po ba ang pinakamaganda? Ganito na lang po, Judge. Sabi niya. Sabi ni Mr. D, ito, pwedeng dito na lang ako dumaan, Judge. Sa gitna ako dumaan. Instead, doon ako pa, Ang sabi naman ng Judge, teka, bakit ka naman dyan dumaan? Like, for example, it may be true na yan siya ang distance from the dominant estate to the public highway may be the shortest, pero still nakakapinsala pa rin yan siya. Prejudicial pa rin yan siya. Bakit? Kasi sa gitna ang pinipili mo. Ano palang dapat, Judge? Ganito yan. Para least prejudicial,
at pinakakunti na pagkapinsala sa property ni S, ito po ang gagawin mo. Dito tayo. Yan. Instead doon, dito tayo ngayon sa area na ito. Dito tayo sa left side. Okay? Makakadaan ka dyan, may sasakyan mo, makadaan, malapit sa highway, at less ang gambala mo at saka sa pagkapinsala mo sa property ni S. Okay ba? Anyway, ilang meters ibibigay ko sa'yo? I'll give you 6 meters. Tama-tama na yan. Pwede na makadaan ang sasakyan mo kahit pick up or van, no? Pwede na yan. I see. Okay, Judge. Sige po. If that is the case, wala akong magawa. Yan ang desisyon na sabi ng batas. Oo, kasi in that case, ibig sabihin yan, hindi na siya prejudicial. Pasok ka na sa dalawang additional 2 requirements. Pasok ka sa 3 kanina. Ngayon, dito sa 2, pasok ka na rin. The right of way claim is at the point least prejudicial to the Serbian estate, and the distance from the dominant estate to a public highway may be the shortest. And it is actually the shortest. Okay, Judge. So, walang problema. Alam mo po kasi, Judge, hirit pa siya, no? Can I move for reconsideration, Judge? Mahirit lang ako. Ano man? Kasi yung dating daanan po, convenient man po sa akin yun eh. Tsaka doon ako dumadaan eh. Tsaka malapit sa plaza. Ang sabi ng Supreme Court, sabi ng Judge, I will cite you to a case, ha? Sabi ng Supreme Court, yung convenience kasi is not a valid ground or basis for granting an easement of right of way. Hindi ibig sabihin na dominant estate ka is that pipiliin mo yung convenience mo. Ano ba yung convenience? Yung kaluwagan o kaginhawaan on your part kung saan masaya ka dahil mas madali doon at favorable sa'yo dahil diretso ka na sa plaza. Hindi. Dapat natin i-comply yung 5 requisites na sinasabi. So, yung convenience mo na doon dadaan, that is not a basis. Bakit naman, Judge? Kasi, alam mo ba, itong hinihingi mo, it is a burden. Burden po ito sa part ng Serbian estate. Dahil burden ito siya, kailangan bigyan mo man siya ng pasan or pabigat, at least wag doong sa mas nakakasira sa kanya or prejudicial sa kanya. Manghihingi ka na nga ng magdedemand consulting. At nandito na naman tayo sa treat. Magdedemand ka nga ng right of way, tapos pag-demand mo ng right of way, tapos magpili ka pa kung saan. So, hindi po pwede doon. Alright? So, that is how it is, no? Okay, Judge, sige, I understand now. Sige, payag na po ako dyan. No problem. So, okay na. Bigay mo na yan sa akin, Judge. Ano bang gawin natin? Magkuha natin ng geodetic engineer para pasukat yan siya. Of course, yan ang gagawin ko. Kukuha ako ng commissioner na geodetic engineer to determine po yung area na yan kung saan ang right of way mo. So, with that, Judge, goodbye na. Uwi na ako, no? Wala nang problema. Sabi pa ng Judge, sa kandali, tuloy pa tayo sa hearing, hindi pa tayo natatapos. Itong easement of right of way na sinasabi ko sa'yo na burden, meron pa tayong additional requisite nito. Ano ba bang mga requisites siya? Di ba, binigyan nyo na ako ng right of way. At saka, di ba, free man yan siya, Judge? Hindi yan siya free. Sabi ng Judge, no. That is not free. Because you have to pay for a proper indemnity. May bayad po yan. Yung right of way, though may right ka to demand for it as a dominant estate, hindi po libre. You have to pay for proper indemnity. Ganun po ba? So, ano po ba ang babayaran? Ito po ang rules, no? Ang rules po, kapag for permanent passage, yung pratika na magdaan, permanente na passage, no? Yung value ng lupa, at saka yung amount ng danyos perwisyo cost to the Serbian estate, babayaran mo yan. So, for example, yung value ng lupa is nakat ng geodetic engineer into, let's say, 50 square meters. Yan. Tapos, ang market value niya is, for example, 1,000 times 50. Yun ang babayaran mo, 50,000 pesos. Tapos, i-assess ng judge ang damage. So, because of that, may damage sa kanya. Meron kang babayaran na damage na around 5,000. So, 55,000 babayaran mo. For example lang yan, no? Pero kung temporary passage lang gagawin mo, kasi dadaan-daan lang yung pick-up mo para mag-harvest ng fruits, magtanim ka, tapos uwi ka na naman pagkahapon, balik ka na naman next week, pasok ka na naman, tapos harvest ka, tapos magtanim ka ng gulay and everything, temporary passage, yung mag-gather ka lang ng crops, payment of damage lang. O magkano ang damage, depende yan sa discretion ng judge. I think you have to pay damages in this amount of certain amount. Depende sa crops na
na ma-harvest mo, ano yung tatanim mo, at saka yung frequency sa pagdaan. Discretion po ng huwes yun kung magkano, no? At hingin mo, tingnan natin kung ibibigay. Alright, may bayad pala yan siya, Judge. Akala ko kasi free, no? Kasi, ang point ko kasi, Judge, itong nabili ko, ito, binayaran ko pala yan siya. Di, ibig sabihin, nabili ko na po yan siya, no? So, isa-segregate po natin ito at ililipat ang title sa pangalan ko kasi this is considered as sold to me. Sabi ng judge, hindi yan sa'yo. It's still the ownership of the Serbian estate kay S. There is no sale. Ano pala ang binayaran ko, judge? Alam mo ang binayaran mo? Sabi ng judge, ang binayaran mo is beneficial use only. So hindi pa rin akin, judge, hindi. Sabi ng Supreme Court, in the case of the Guzman versus Philinvest Corporation, actually it's a January 14, 2015 case, in easement of right-of-way, there is no alienation of the land occupied. Kasi ang argument ng petitioners doon na unfair daw to require them to pay the value of the affected road because ito daw ay parang tantamount to buying the property already without them being issued a title. Kasi kung magbayad man lang ako, ba't di ako may-issue ng title ng ganun? Tsaka wala akong karapatan na mag-exercise ng private dominion over it. Parang exercise ko yung bundle of rights ko bilang may-ari na ng lupa. Unfair naman, sabi ng mga petitioner sa kaso na yun ng Supreme Court. Sabi naman ng Supreme Court, hindi, because yung payment ng value of land for the permanent use of the easement, hindi ibig sabihin alienation of the land occupied, no? In fact, under the law, and unlike in purchase of a property, kapag ang right-of-way is no longer necessary, no? Hindi na necessary because yung owner ng dominant estate, lagay natin, nabili niya yung left side, has joined it to another abutting on a public highway. Or for example, meron nagkaroon ng bypass road sa daan, so meron na siyang access. And the Serbian estate demands na sabi niya, meron ka ng daanan, hindi na kailangan itong road na ito na hiningi mo na right of way. Actually, kung pa-extinguish na ni S, sabi niya, meron ka namang nabili mo na katabi, kailangan ibalik naman ni S yung pera na natanggap niya sa'yo. So, walang sale na nangyari. Kasi, sabi ng Supreme Court, if the Serbian estate demands that the easement be extinguished, the value of the property received by the Serbian estate by way of indemnity shall be returned in full to the dominant estate. Walang interest lang. Okay, walang interest lang. Pero yung damages na binayad, wala na yon. Yun ang binayad mo sa value ng dinaanan mo. Pag gusto ng Serbian estate na i-terminate na i-extinguish. Alright? So, take note of that, ha? Ganun pala yung judge. So, naliwanagan ka na, Mr. D. Opo, na-understand na po ako. So, walang sale, ha? Beneficial use lang. So, yan po, no? Ang easement of right of way, no? Hindi po siya libre. At pagdating ang panahon, pwede pong pag may daanan na ang dominant estate or nabili ninyo yung katabi, na nagkaroon na siyang daan or nagkaroon ng bypass road, pwede pong i-terminate ng Serbian estate ang right of way para mabuo ulit ang property niya pero isauli ni Serbian estate ang magkano man ang nabayad sa kanya without any interest. Alright, so if you are in a situation like this, no? Kunyari, meron kayong situation like this, meron lang akong reminder po, no? Bago po tayo magtapos, no? Is that just a friendly reminder po, no? Number one is that annotate mo ang easement of right of way if you're the dominant estate, no? Pa-annotate mo sa title. O kung ikaw naman po, gaya ng sabi ni Sir William kanina, na kung buyer daw, anong gawin? Kunyari, binebenta ngayon ni D sa'yo ang property. I-check mo na meron pala silang right of way agreement or decision ng court granting that right of way is ipa-annotate nyo po yung right of way sa title po ni S. Because that can be annotated, no? Para po maprotektahan po kayo. Alright? Because anything that is described on the title, it is a notice to the whole world, no? So, ibig sabihin, pag naka-annotate yan siya doon, bound lahat ng tao na mag-transact on that property, including yung may-ari ng Serbian estate na si S. Alright? And number 2, tandaan po na dahil na meron kayong right of way, kayo po ang magme-maintain at magre-repair
ng easement of right of way, no? At saka wag po kayo mag-expect ng reimbursement doon sa Serbian estate. Inyo pong obligasyon yan. Alright? Na i-maintain, kung pwede nyo lagyan ng magandang daan, semento nyo, pero wag na kayo mag-expect na babayaran kayo sa nagastos nyo. And number 2, you have to pay for the proportionate real property tax, amilyar o mihora. So, dahil na-determine man ilang square meters yon, malaman din kung ang proportionate amount na ibabayad mo sa real property tax every year habang ginagamit mo ang right of way. Okay. And then, number 4, makarecover ka sa nabayad ng indemnity, pero kung ita-terminate na ni S, no? Pero walang interest, at saka hindi ka makasingil ng yung damages na nabayad mo, at saka reimbursement sa ginastos mo sa repair, wala po, no? Wala kang makukuha niyan. And finally, tandaan po din na sa Serbian estate, maaari po kayong i-require ng korte na magpirma ng mga documents, no? Like, for example, both of you, kapag meron naibalik na sa inyo ang pera at ma-terminate na yung right of way agreement nyo, kailangan ni Serbian estate, ni S, ipa-cancel yung annotation doon kasi nagpa-annotate tayo So, pwede pong i-require kayo, no? It is an obligation. It is a demandable obligation. Pag hindi nyo i-comply, pwede ka file ng specific performance to sign documents na to cancel the annotation of easement of right of way annotated on the title of the Serbian estate, which is S in this case. Alright? So, and a final tip and reminder, no? From our lecture room of Attorney Raymond Batu is that, ito po, no? Ang sabi po is that payment of the value of the land for permanent use, no? Of the easement does not mean an alienation of the land occupied. Hindi po nabentahan yan. Ang nangyayari is that the payment of the indemnity is merely for the use ng property and not for its sale or alienation. So with that, I am through with my discussion and I will turn over this to Mr. Sir William and Sir Arnel. Thank you, sir. I'm done. Yan, ang galing. Thank you po. So yan, para dun po sa viewers natin, yan po yung YouTube channel ni Attorney Raymond Batu, no? The Lecture Room of Attorney Raymond Batu. So napakadami na po ng videos niya rito. So kung may mga iba kayong clarification about sa real estate law, yan, dito po pwede nyo i-visit. Nakamute ka, Sir William, nakamute ka. Sabi ko, parang mas marami pa sa video natin. Ang video ni Attorney Ray. Almost 57,000 subscriber. Actually ngayon, subscribe pala ako dito, matagal na. Thank you, sir. Thank you. Ako din, matagal na ako nakasubscribe dyan. Salamat po. So, let us invite our viewers also to subscribe. No? Kasi sabi ko nga kanina, during my introduction to Attorney Ray, mas ipatronize po natin yung mga ganitong learnings because it's a way of our life, diba? Ito yung mga problema natin na dumating sa atin na hindi natin nalalaman pa minsan-minsan, darating at darating sa atin. Rather than viewing those video na, wala naman kayong mapupulot aral, kundi matatawa lang kayo because sabi nila, entertaining, no? But this one, you have the learning. And then, when you have the learning, you have also the earning. Di ba? Tama yun, di ba, partner? Kung may learning ka, pwede mong masabi doon sa kliyente mo, kung ikaw ay real estate practitioner, na somehow, ikaw ay up-to-date din pagdating sa mga ganitong usapin. At yung diniscuss kanina ni Attorney Partner, kung ini-explain sa mga regular na session, hindi siya ganun kaliwanag, partner. Dito, maliwanag because merong mga illustration si Attorney Ray. Kakaiba di ba? May mga drawings, di ba? So, maintindihan mo talaga. Kumpara doon sa normal, minsan yung ibang lawyer na napapanood, nakalagay doon mga text lang. Sinasabi ng batas, mga text. So, kaya the reason why some of the participants, pero lecture ni Ray, talagang
hands off talaga ako, talagang magsaludo dito because talagang maliwanag na maliwanag. Para lalo na sa mga people na yung kumbaga hindi naman talaga mataas yung kakayanan na makaintindi, pero dito naiintindihan talaga siya na maayos. No? So, I hope we could be a partner with Attorney Ray. Baka kailangan meron siyang segment sa atin. Okay? Yes baka po. kailangan magpahaba na tayo ng additional. Balik gagawin natin parang yung isang segment na mahaba. Lang kami ng portion para ma-advertise dito. Para alam ng viewers ito pala na-discuss. Opo. Yes sir, ang gusto ko kami din magbibigay. Thank you. Oo. Ang akin pong request sana kasi with your technology, kaya nga talakayang real estate technology para maka-reach out pa tayo doon sa ating mga kababayan. Ako ay more particular on yung roll-outs scheme. Talagang binabanatan ko yan dahil sa bantay, under sa bantay kolorum. At saka yung violation kasi sa Law, yung roll-outs na yan ba? So, yan ang tinatalakay ko sa discussion ko na bino-warning ko lahat, no? Na hindi, wag po tayo pumasok dyan kasi mga pseudo-developer. At saka yung pong bagong batas po natin, yung Republic Act 11573 na pinirma ni President Duterte at his time, yung easy na lang po paano mag-judicial titling. Napakadali. At saka may time frame in which to do it, no? Yung administrative titling at saka the judicial titling, yung matagal na nila in possession ng property na hindi pa napapatituluhan. Gusto ko po sana ma-discuss at dito po sa platform ninyo, maaari po nyo ako matulungan. Parang may may deadline na yun sa June 14, 2023, malapit nang mag-expire. Yung estate tax po. The tax amnesty, tama ito. Yung tax amnesty. Opo, ano? Tapos marami po akong gustong ipa-reach out lalo na sa amnesty because nagde-discuss din po ako ng taxation doon sa mga vlogs natin para to reach out the people, especially sa amnesty, no? Tapos meron po tayo yung dami ko talaga pang gusto pang ipa-reach out sa mga tao. Maniwala po kayo, it's my passion to really reach out, no? To people. Tingin ko mag-series tayo this particular episode, no? Mag-series muna tayo kay Attorney Ray because for me it's really important din, no? Especially because marami yung naguguluhan, no? Hindi lahat practitioner marunong sa extrajudicial settlement, no? Yung iba't ibang uri ng extrajudicial. Kasi di ba partner Attorney Ray, iba-iba yun, no? Yung may extrajudicial with sale, diba? With partition. Meron ding extrajudicial with general renunciation, no? Yes po. Mga ganong mga processes, no? So ano yung mga step by step so that our practitioner will also learn. Sige po. This is an extra effort talaga sa amin. This is an advocacy on our part, including ko, nakikita ko advocacy din ni Attorney Ray yan. No? So yung mga knowledge niya, dapat ay binibigay lang dapat na may bayad at binibigay po natin ng libre because this is part of our advocacy. Yes. And to those na nakakarinig, makikinabang sila, di ba? Yes, sir. And of course, syempre, ano na lang yun, yung kung tumaas yung aming viewers at mabilang kami Facebook and YouTube, extra na lang po yun sa amin. Yeah. Basta as long, yes sir, tama. And as long as gusto ko lang as long as we can reach as many people as we can, about dito sa mga things natin, mas maganda. And I would be very happy at maraming magpa-follow din sa atin dito sa treat natin, sa Talakayang Real Estate at Technology. Kasi po, itong mga platforms na ganito, katulad ng inyo at saka sa akin, ano ba talaga ang sadya natin nito? Pre-service ito Wala itong bayad Kumbaga, binibigay natin to sa mga tao. You want to reach, no? And we reach out to them and we want to help. Yan lang po talaga. Sige po, I am going to send some mga notes and topics po ko kay Sir Arnold at saka Sir William, and maybe you could choose what topics that we could more discuss later on. Tapos yung partner, mag-create tayo ng portion yung mga existing muna doon sa mga
na ano mo na-upload mo sa YouTube, hihingi na lang kami ng mga snippets noon. I-upload ko from time to time para lang. Sige po. Sige po. May reference sila na ito pala, na-discuss ko na. So yung may mga nakakailangan ng information about certain real estate law Yes or po. naman topic related to sa real Sige estate po. law, pwede namin i-direct po doon. Sige Yan. po. So, Sige, sir. Very good. Oo, maganda yan. Oo. May pahabol na greetings from your Yes, your Edna. cohort, no? Miss Edna. Siyempre si Ma'am Joyce. Great learnings again. Hi, Joyce. Sabi ni Ma'am Joyce. Thank you so much. And God bless you more. Yeah. Ano ko din yan si Joyce, no? Friend ko yan. Matagal na kaming magkaibigan bago pa mag-pandemic. Kasi Oo. kasama ko yan doon sa Kasama kami doon sa nung nag-mission kami sa Marawi, nung nagbigay kami ng Oh. pero hindi kami nakarating ng Marawi, nakarating lang kami sa Iligan. Nabigay kami ng help from parent. Yeah. I see. Together with, of course, with VP Roy Rabor, at the time, si VP Roy. Si Roy. Maraming salamat sa Attorney Ray, no? Yes, It was sir. well explained. Ang galing mo pala mag-Tagalog. Hindi. Mahalata mo, Bisaya pa rin eh. Meron. Konti. Pero klarong-klaro sir. Yung visual ni attorney. Klaro. Galing. Thank you po. Thank you. I-share din namin sa inyo yung mga Yun yung hinahanap ko, partner. yung tools para Di ba yung sa mga lawyers, yun yung hinahanap ko na explanation with illustration, ika nga. yes. Oo. Kumbaga meron siyang sample talaga, yun. Kaya napakaganda ng Galing. So, I hope this will be a partnership with us, Attorney Ray. Yes, sir. And we will out Hi, to Joyce. more people dahil nga advocacy naman talaga natin is just to help our audience, no? And to reach out to many audience. Marami pang mga property owners. Ako nagugulat ako, until now, hindi pa natatransfer yung mga title, may problema pa sa kung ano mga bagay patungkol sa real estate. Lumalabas yan. Yes. During the discussion, kung meron tayong mga individual clients na ano. So, nagugulat tayo, attorney, di ba? Yes po. Dami pala Oo. mga problema, even yung mga participants natin. So sabi ko, grabe. So kailangan talaga natin na i-reach out sila. No? Yeah. Yes po. May pahabol pa uli, partner. Yeah. Pahabol Tapos pa. si Cyril Attorney. Cortejo, sabi niya, Bakit? Parang Bakit legal na yung maraming daming developers. Sige, pakibasa nga, partner. Hindi ko masyadong mabasa. Bakit daw parang legal ang ginagawa ng daming developers? Sinasabi nila na may pending LTS at inaantay na lang sa DASUD pero marami silang nabentang subdivided lots. Nagpi-pre-selling. Yan. Siguro talakayan natin yan sa susunod, partner, kasi totoo yan. But I could mahigpit yan. I could answer Can you that, comment sir. on I could comment on that. Go ahead. Yes, Cyril Cortejo, thank you for that question. No? Actually, ang una muna, alamin natin itong developer na ito. Baka pseudo developer yan ng Rolats at saka genuine developer yan. O ba? Kasi kung pseudo developer yan siya, wala talaga yan siyang license to sell. Kasi po, yung genuine po na developer, bawal po talaga yan sila mag-pre-selling kapag wala pa silang license to sell, no? Remember, kailangan i-register ang project, i-register yung kanilang company, tapos magkakaroon sila ng license to sell bago pa sila mag-start. So be careful, no? Kasi baka sinasabi nila ang LTS pending sa DSUD, yung pala, para lang makabenta, i-rollats pala yan siya. At the end of the day, wala rin kayo matatanggap na mga titulo, tas wala ng drainage yung properties niyo, wala ang daanan ng kabilya ng kuryente, ng tubig and everything. So, ang ibig ko po sabihin, sir, Cyril, is that what you will do here is to check, no? Madali lang po yan makita. In fact, nasa website yan po ng DSUD, no? Kung yung particular, yung developer is registered or yung project niya, let's say, pinangalan nila ng Stone Estate, for example, tingnan mo kung may LTS, makikita po yun doon. And then that would, kung wala sila doon, puntahan mo pa sa DSUD, hingi ka ng certification, at kung wala, yan ang klarong false representation. Sa batas natin, estapa na yan. Delikado na sila, pwede na sila makulong. At kung marami sila, maaaring maging syndicated estapa, no bail pa yan. And sabi ni Sir William, we will discuss that, yung Rolacent extensively in another date, no? Kasi kulang tayo sa oras ngayon.
Thank you, Sir Yeah. William, Sir Arnold. Kulang sa oras eh. Okay, and of course, siyempre, let's say the opportunity to say hi doon sa ating director ng DSUD, no? Director Joby Tupas, kung nakikinig man siya ngayon. Director na po siya ngayon, Oh, attorney. talaga? Ating kasama. Si Sir Joby Tupas? Siya ang director ng anong region? Anong region ba? For IT services yata sa DSUD. Yeah. Ah, sa national siya. Director NCR po siya. Ba, okay I have to, kaibigan ko yun si Joby I have to connect sa kanya paano mga May proper. kailangan Yes, natin that's tong right. that's good. Kita That's good. kung madadalaw kayo sa Manila, ako nung nakukuha ako ng aking renewal for DSUD accreditation. Aha. Talaga nag-effort talaga sa Director Joby ng baba from his office para Talaga? mag-say hi sa amin. Sige. That's good. Okay. That's good. So patapos na tayo. Ladies and gentlemen, do not forget to, of course, subscribe in our channel. Yan po, youtube.com at sa Real Estate Kita. Yan po yung ating handle sa YouTube. So please subscribe, like, and share it to your friends. And kailangan po nila matuto dito sa ating tinatalakay, especially yung discussion ni Attorney Ray tonight. Yeah. Yeah, Okay, just the same po, i-follow partner. Okay. Just the same po, i-follow natin si Attorney sa kanyang YouTube channel, Twitter account, and Facebook sa The Lecture Room of Attorney Raymond Batu. Yan. And sabi ni Cyrene, salamat po. Sobrang dami kasi po nila, lalo sa Facebook market. Ayan na. Ay, totoo po yan. Yan na, rollouts na talaga. Okay. So I think Attorney Ray, baka kailangan ka ulit namin sa Sabado. All the time for the public service po. Okay. No problem. Okay. Okay, so thank you so much. And partner, may segment pa ba si Coach Angel? Pwede pa ba? Kaya pa ba? Meron po sir, pwede natin ipaso. Actually, ito yung last week, medyo hindi naman ganda yung reception. Kaya sabi niya, pwede natin i-play ulit yung tungkol sa mag-amang kinento niya. Anyway, thank you, Attorney. And Thank you. see you again next time. Sige po. Okay po. We will not hold you anymore. So alam ko, Okay po. kasing tao ka. Okay po. So thank you so much. And, Bye-bye. Let's see each other again on Saturday. Thank you so much. Bye-bye po. Thank you. Bye-bye. Thank you, and God bless, Attorney. God bless. Bye-bye.